May ilang sandali sa buhay na dumarating ng tahimik, nang walang babala, ngunit may kapangyarihang humahaplos sa kaluluwa. Cancer, ikaw ay naging matiisin, nagdadala ng mga responsibilidad, damdamin, at hindi nasambit na mga pangarap ng may tahimik na lakas. Ngayong Pasko, ang universo ay maingat na nag-aayos para sa iyo, nagdadala ng mga bulong ng kapayapaan at aliw na matagal mo nang hinahangad. Kahit sa katahimikan, may mga hindi nakikitang puwersa na kumikilos, naghahanda sa iyong puso para sa init, paggaling, at pakiramdam ng tahanan na matagal mo nang hinahanap. Ang tila paghihintay ay aktual na paghahanda, at ang darating ay magpapaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa, at ang iyong espiritu ay labis na pinahahalagahan. Cancer, ang iyong puso ay tahimik na nagdala ng napakaraming bagay, mga damdamin, alalahanin, at mga pangarap na madalas ay hindi nakikita. Sa panahong ito, may mahinahong pagbabago na nagaganap, isang imbitasyon para maramdaman mo ang kapayapaang matagal mo nang hinahangad. Ang Pasko ay hindi lamang isang araw, ito ay salamin ng init, koneksyon, at aliw na naghihintay na humaplos sa iyong buhay. Tahimik na inihahanda ng universo ang sandaling ito, inaayos ang mga enerhiya na gagabay sa iyo patungo sa emosyonal na ginhawa at espiritual na kapayapaan. Sa mga araw na ito, ang maliliit na palatandaan, pamilyar na aliw, at taos-pusong sandali ay magsasalita sa iyo, nagpapaalala na ang iyong pasensya at tatag ay hindi nakaligtaan. Ang dati mabigat ay mararamdaman ng mas magaang, at ang dati tila malayo ay lalapit na. Yakapin ang mahinahong pag-unfold ng mga biyaya at hayaan ang iyong espiritu na magpahinga, na alam na ang Paskong ito ay hindi lamang nagdadala ng kasiyahan, kundi ng malalim at nakaaliw na tunay na nararapat sa iyong kaluluwa. Ang tahimik na paghihintay. Para sa iyo, Cancer, ang buhay ay madalas na tila isang tahimik na ilog, dumadaloy ng tuloy-tuloy, ngunit may dalang mga sandali ng katahimikan na sumusubok sa iyong pasensya. Naranasan mo ang mga araw na tila hindi napapansin ang iyong mga pagsisikap, kung saan tahimik na binuhat ng iyong puso ang bigat ng mga inaasahan at responsibilidad. Sa mga tahimik na oras na ito, natutunan mong makinig hindi sa ingay ng mundo, kundi sa banayad na bulong sa loob ng iyong sarili. Bawat damdamin na iyong pinanatili, bawat hindi nasambit na iniisip, ay humubog ng espasyo kung saan ang iyong espiritu ay maaaring lumago, tahimik ngunit labis na matatag. Ang paghihintay ay hindi walang laman. Araw-araw, tahimik na pinagmamasdan ng universo ang iyong matatag na puso, tinatala kung paano mo hinarap ang mga pagsubok ng may biyaya, kung paano ka nagbigay ng malasakit ng hindi humihingi ng pagkilala, at kung paano ang iyong panloob na lakas ay hindi kailanman nanghina. Sa katahimikang ito, sa matiising pagtitiis na ito, nagsimulang mabuo ang mga biyaya, tulad ng mga bituin na nakatago sa likod ng mga ulap, naghihintay ng tamang sandali upang magningning. Ang panahong ito ng katahimikan ay naghanda sa iyo para sa mahinahong pagdating ng aliw. Maliliit na palatandaan, isang pamilyar na amoy, isang mainit na kilos, o isang hindi inaasahang mensahe, ay magsasabi sa iyo na malapit na ang kapayapaan. Ito ay hindi malakas o mapilit, kundi banayad, nag-aanyaya sa iyo na mapansin, huminga, at magtiwala na ang iyong pasensya ay iginagalang. Bawat tahimik na sandaling iyong tiniis ay hakbang patungo sa biyayang ito. Ang hindi nakikitang gawa ng puso, ang mahinahong pag-aalaga sa iba, ang tatag sa gitna ng emosyonal na alon, lahat ng ito ay lumikha ng pundasyon para sa init na paparating. Sa lalong madaling panahon, mararamdaman mo ito ng buo, ang tahimik na kagalakan, ang banayad na ginhawa, at ang malalim na pakiramdam ng kapayapaan na magsasabi sa iyo, sa wakas, na ang paghihintay ay sulit na. Mga palatandaan mula sa universo. Cancer, habang tinatahak mo ang mga tahimik na araw patungo sa Pasko, bigyang pansin ang banayad na mga palatandaan na ipinapadala ng universo sa iyong daraanan. Ang mga mensaheng ito ay maaaring hindi dumating ng may ingay o karangyaan, sa halip, lumilitaw ang mga ito sa mahinahong ritmo ng buhay, sa maliliit na kilos, panandaliang sandali, o mga bulong na humihila sa iyong intuisyon. Isang biglaang pakiramdam ng kapayapaan, isang kanta na humahaplos sa iyong puso sa tamang sandali, o kahit isang pag-uusap na nagdadala ng hindi inaasahang linaw, lahat ng ito ay paraan ng universo upang maabot ka, gabayan ka patungo sa aliw at emosyonal na ginhawa. Maaring mapansin mo ang mga pagkakataong tila perpektong hindi mapapalampas, halakhak ng bata, isang kumikislap na liwanag sa pamilyar na lugar, o isang sandali kung kailan ang isang tao ay biglaang nagpapakita ng kabutihan. Ang mga palatandaang ito ay hindi random. Maingat itong inilalagay, tulad ng mga mumo ng tinapay na naggagabay sa iyo patungo sa kapayapaang karapat-dapat sa iyo.
Inaayos ng universo ang mga pangyayari, tao, at enerhiya sa paligid mo, tiniyak na ang iyong puso ay makakatanggap ng katiyakan kahit na tila hindi maasahan ang mundo. Ang iyong sensitibidad, na madalas ituring na kahinaan, ay sa katunayan ang iyong pinakamalaking asset sa panahong ito. Pinapayagan ka nitong maramdaman ang mga banal na pahiwatig at mga banayad na senyales, mapansin ang mga pattern na maaaring hindi nakikita ng iba. Kapag nakilala mo ang mga palatandaang ito, magtiwala ka sa kanila. Ito ay mga kumpirmasyon na ang aliw at paggaling na iyong hinahanap ay papalapit na, nakabalot sa mahinahong mga sandali ng biyaya. Kahit ang pinakamaliit na detalye ay maaaring magdala ng malalim na kahulugan. Isang paboritong amoy na biglang dumaan, ang init ng sikat ng araw sa eksaktong oras, o ang tahimik na presensya ng isang taong nakakaunawa sa iyo nang hindi nagsasalita, ito ang paraan ng universo na magsabi, nakikita ka. Sinusuportahan ka. Hindi ka nag-iisa. Habang papalapit ang Pasko, manatiling bukas sa mga palatandaang ito. Hayaan silang magpaalala na ang iyong pasensya, tahimik na tatag, at pagmamahal na iyong pinananatili ay nagsasama-sama upang dalhin sa iyo ang kapayapaan at aliw na matagal mo nang hinahangad ng iyong kaluluwa. Isang regalong nakatago sa katahimikan. Cancer, sa mga tahimik na sulok ng iyong buhay, may isang pambihirang bagay na unti-unting nabubuo, bagamat maaaring hindi ito nakikita ng mata ng mundo, lubos itong naramdaman ng iyong espiritu. Ang regalong ito, na nakatago sa katahimikan, ay bunga ng iyong pasensya, ng iyong walang pag-aalinlangan na pag-aalaga sa iba, at ng emosyonal na lakas na iyong pinagyaman sa napakaraming hindi nakikitang sandali. Habang ang iba ay nagmamadali para sa pagkilala o pansariling pagpapatunay, naunawaan mo ang kapangyarihan ng katahimikan, ng pagpapahintulot sa buhay na umunlad ng hindi pinipilit ang daloy nito. Ginagantimpalaan ng universo ang ganitong tahimik na pagtitiis sa mga paraang banayad ngunit malalim. Maaaring dumating ito bilang taos-pusong mensahe mula sa isang matagal ng malayo, isang nakakaaliw na salita sa perpektong sandali, o ang mahinahong presensya ng mga mahal sa buhay na tila nauunawaan ang iyong hindi nasasabi na pangangailangan. Maaari rin itong maging init ng pamilyar na lugar, isang ritual na nagdudulot ng kapayapaan, o simbolikong bagay na may kahulugang tanging ang iyong puso lamang ang tunay na nakakaunawa. Ang mga sandaling ito ay paraan ng universo na parangalan ang iyong paglalakbay, kinikilala ang bawat luha na pinigil, bawat alalahaning tahimik na dinala, at bawat gawa ng pagmamahal na malayang ibinigay. Ang regalong ito na nakatago ay hindi marangya, hindi ito humihingi ng pansin o ipinagmamalaki ang kanyang presensya. Sa halip, mahinahong niyayakap nito ang iyong puso sa katiyakan, dinadala ang kapayapaan at aliw na ipinapangako ng Pasko. Pinapaalala nito sa iyo na kahit na ang buhay ay tila mabigat o tahimik, may mga biyaya na inihahanda alinsunod sa pangangailangan ng iyong kaluluwa. Ang pinakadakilang kayamanan ay madalas na dumarating ng tahimik, sa mga paraan na nangangailangan ng pansin, pagbubukas ng puso, at tiwala upang lubos na makilala. Habang pinapayagan mo ang iyong sarili na mapansin at yakapin ang mga banayad na himala, mararamdaman mo ang pagbabago sa loob, pakiramdam na ang lahat, kabilang ang iyong emosyonal na tatag at maingat na puso, ay nakikita at pinapahalagahan. Sa Paskong ito, hayaan mong matanggap mo ang regalong nakatago sa katahimikan. Hayaan nitong ipaalala sa iyo na ang iyong pasensya ay may kahulugan, ang iyong pagtitiis ay napansin, at ang iyong kaluluwa ay labis na pinahahalagahan. Ang aliw, init, at tahimik na kagalakan na matagal mo nang hinihintay ay papalapit na, handang punuin ang iyong puso. Ang Pasko ng Pagkakaayos. Cancer, habang papalapit ang Pasko, mapapansin mo ang mahinahong pagkakaayos ng mga enerhiya sa paligid mo, isang pagkakaisa na tahimik na nabuo sa likod ng iyong buhay. Ang pagkakaayos na ito ay hindi malakas o mapilit, ito ay banayad, halos hindi pansinin sa simula, ngunit lubos na makapangyarihan. Inaayos ng universo ang mga sandali, koneksyon, at karanasan sa perpektong oras, tiniyak na ang kapayapaan at aliw na matagal mo nang hinahangad ay darating sa mga paraan na umaakma sa iyong puso. Mararamdaman mo ito sa banayad na liwanag ng umaga, sa paraan ng pamilyar na mga tunog na nagbibigay init sa iyong kaluluwa, o sa presensya ng mga mahal sa buhay na tila mas nakakaunawa sa iyong pangangailangan kaysa dati. Ang maliliit na pagkakaayos na ito, ang mga perpektong pagkakataon, ay paraan ng universo upang i-harmonize ang iyong panloob na mundo sa panlabas na realidad na lumilikha ng pakiramdam ng ginhawa at malinaw na emosyonal na pananaw. Sa panahong ito, ang iyong sensitibidad ay nagiging gabay.
Pinapayagan ka nitong maramdaman ang mga banayad na hibla ng enerhiya na nag-ugnay sa mga tao, sandali, at oportunidad sa paligid mo. Isang simpleng kilos, isang ngiting ibinahagi, isang taos pusong tala, o isang hindi inaasahang gawa ng kabutihan, ay may kahulugan na higit pa sa nakikita. Ang mga sandaling ito ay patunay na bahagi ka ng mas malaking ritmo, isang banal na koreografiya na naglalayong magdala ng balanse at aliw sa iyong buhay. Ang pagkakaayos ay maaari ring lumitaw sa tahimik na katuparan ng matagal ng pangarap, sa paglutas ng maliliit na alitan, o sa banayad na pagbabalik ng kagalakan sa mga lugar na akala mo'y sarado na. Inaayos ng universo ang mga pangyayaring ito upang maranasan ng iyong puso ang ginhawa at kasiyahan ng natural, nang walang puwersa o pagmamadali. Habang binubuksan mo ang iyong sarili sa mga enerhiyang ito, magtiwala sa timing at sa karunungan sa likod ng bawat unti-unting pag-unfold ng sandali. Hayaan mong gabayan ka ng mga banayad na senyales sa paligid mo, na alam na ang iyong pasensya at emosyonal na tatag ay naghanda sa iyo upang buong yakapin ang panahong ito ng kapayapaan. Ang pagkakaayos ng Pasko ay hindi lamang pansamantalang sandali, ito ay matatag, nag-aalaga na puwersa, na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nakikita, sinusuportahan, at lubos na minamahal. Pagpapakawala sa mga bigat ng nakaraan. Cancer, ang iyong puso ay nagdala ng mga alaala, damdamin, at hamon na kung minsan ay tila mas mabigat kaysa sa nararapat sa iyo. Ngunit sa panahong ito, mahinahong iniimbitahan ka ng universo na pakawalan ang mga bagay na hindi na nakikinabang sa iyo. Ang pagpapakawala ay hindi tungkol sa paglimot, ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong paglalakbay, pagpupugay sa mga aral, at paggawa ng puwang para sa aliw at kapayapaan na pumasok. Bawat luhang pinakawalan, bawat alalahaning tahimik na dinala, ay bahagi ng paghahanda para sa sandaling ito ng emosyonal na pagbabagong buhay. Maaring mapansin mo ang paggunita sa mga nakaraang kabiguan, mga nawalang pagkakataon, o mga sandali kung kailan ang iyong puso ay nasaktan ng tahimik. Ang mga pagninilay na ito ay hindi para pabigatin ka, kundi para tulungan kang makita kung gaano ka nakalayo ang narating mo. Ang kilos ng pagpapakawala ay isang makapangyarihang ritual na naglilinis ng kalat ng lumang enerhiya at pinapayagan ang iyong espiritu na huminga ng malaya. Kahit ang pinakamaliit na simbolikong kilos, isang maingat na hininga, isang tahimik na panalangin, o pagsusulat ng mga bagay na nais mong pakawalan, ay may malalim na kahulugan. Bawat kilos ay nagsasabi sa universo na handa ka nang tanggapin ang kapayapaan at aliw na nararapat sa iyo. Sa pagpapakawala ng luma, gumagawa ka ng puwang para sa mga biyayang matiyagang naghihintay sa iyong pagbubukas at pagtanggap. Ngayong Pasko, unawain na ang iyong emosyonal na mga pasanin ay hindi permanenteng tanikala. Sa pagpapakawala sa mga ito, inaayon mo ang iyong sarili sa mahinahong ritmo ng panahon, pinapayagan ang init, pagmamahal, at katahimikan na nakalaan para sa iyo na pumasok ng natural. Magtiwala na sa kilos ng pagpapakawala na ito, matatagpuan ng iyong puso ang kalayaan, upang tanggapin ang aliw na matagal nang naghahanda na yakapin ka. Pagtanggap sa kapayapaan at aliw. Cancer, dumating na ang oras upang buong puso mong yakapin ang kapayapaan at aliw na tahimik na papalapit sa iyo. Matapos ang mga sandali ng paghihintay, pagninilay, at pagpapakawala, handa na ang iyong puso na tanggapin ang init at katahimikan na matagal nang hinahangad ng iyong kaluluwa. Ito ay mahinahong paanyaya upang lumubog sa kapayapaang nakapaligid sa iyo, maramdaman ang nakaaliw na presensya ng pagmamahal, at kilalanin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Mapapansin mo ang mga banayad na kagalakan ng buhay ng mas malalim, isang ngiting ibinahagi, ang halakhak ng mga mahal sa buhay, o ang tahimik na liwanag ng pamilyar na lugar. Ang mga maliliit na karanasang ito, na madalas ay nakakaligtaan, ay may malalim na kahulugan, nagpapaalala sa iyo na ang aliw ay hindi palaging malakas o dramatiko, ito ay matatagpuan sa mahinahon at patuloy na ritmo ng pang-araw-araw na buhay. Payagan ang iyong sarili na huminga ng buong buo sa panahong ito. Tanggapin ang mga kilos ng kabutihan, ang mga suportadong salita, at ang maliliit na himalang dumarating ng hindi inaasahan. Sa pagbubukas ng iyong puso, lumilikha ka ng puwang kung saan maaaring umunlad ang kagalakan at katahimikan. Magtiwala na ang bawat pagsisikap, bawat luha, at bawat sandali ng pasensya ay nagdala sa iyo sa lugar na ito ng emosyonal na kasaganaan. Ang pagtanggap sa kapayapaan ay nangangahulugang pagpupugay sa iyong sarili, sa iyong pangangailangan, hangganan, at damdamin. Hayaan ang mahinahong enerhiya ng panahong ito na alagaan ang iyong espiritu, ibalik ang balanse at pagkakaisa.
Hayaan ang pagmamahal at aliw na nakapaligid sa iyo na dumikit ng malalim sa loob, patatagin ka at paalalahanan na ikaw ay pinahahalagahan. Sa mga sandaling ito, naaalala ng iyong kaluluwa kung ano ang pakiramdam na maging buo, ligtas, at tunay na nagpapahinga. Cancer, habang mahinahong umuusbong ang panahong ito, alalahanin na tahimik na kumikilos ang universo para sa iyong kapakinabangan. Bawat sandali ng pasensya, bawat gawa ng pagmamahal, at bawat tahimik na panalangin ay nagdala sa iyo sa puntong ito ng kapayapaan at aliw. Yakapin ang init, kagalakan, at mga tahimik na himalang nakapaligid sa iyo, na alam na ikaw ay labis na nakikita at sinusuportahan. Patunayan sa iyong sarili, karapat-dapat ako sa aliw, kapayapaan, at kagalakan. Pinakakawalan ko ang mga bagay na hindi na nakikinabang sa akin, at tinatanggap ko ang mga biyayang nakalaan para sa aking puso. Magtiwala sa paglalakbay sapagkat ang iyong kaluluwa ay nakaayon sa pagmamahal.